Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli si Katambay Manong po para magkomento po sa inyo. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat mga katambay. Saan man sulok po ng mundo tayo naroon. Sana po'y maingatan tayo. Ito po mga katambay, napakaganda po itong mga topic natin. Yung sinasabi po na talagang ngayon po ay pinag-uusapan po dahil po nakaraang undas at lalo po nabanggit po ang sinasabing patay, di ba ba? Kaya po lumabas po ang balita dahil po yung sinasabi pong utang na loob, di ba? Sino po ba ang nabigyan po ng utang na loob at nailibing sa napakatagal na panahon na hindi po ito nagawa ng mga nakaraang pang mga presidente, di ba ba? Tanging ang taga Davao, ang presidente na nagdaan sa ating bansa, ang nakapagpalibing po dito po sa sinasabing isang presidente na si Marcos o Ferdinand Marcos Sr. mga katambay. Nagsalita na po ang dating Pangulong Duterte mga katambay at napakaganda po ng kanyang mensahe. Talagang ito po ay napakagandang bigyan ng komento. Kasi ang sinabi niya po rito mga katambay, yung hindi na raw po siya umano maniningil ng utang na loob. At wala raw pong utang na loob siyang dapat na kuhanan din sa kabilang panig dahil ito'y kanyang trabaho lamang mga katambay. Napakaganda nga. Alam mo, may dating May dating po yung sinasabi niya mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang balita po. Ito po mga katambay. Umpisahan na po natin. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos na naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng paano yung mga polis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ang issue. Ganito yan. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang lumayo na lang kayo ng Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue.
Diyos ang Mga katambay, ano po, no, napakagaling na presidente. Talagang nakita mo po yung pagiging leader. Yung sa bandang huli niya sinabi, di ba, na talagang yung Davao kung sobra niyang protektahan, lalo po sa pinagbabawal na gamot, droga. Nakita niyo po yung kanyang talagang dedikasyon bilang protektahan ng kanyang kababayan. Dahil nga, di ba, yung sinabi niya, dito ako lumaki. Dito na rin ako mamamatay. Kaya itong Davao po, protektahan ko sa mga bisyong masasama. Di ba? Lalo po sa drugs, krimen. Di ba? Kaya nakita po natin at talagang ang Davao ay progresibo at talagang napaka-safe po sa lugar nila. At talagang napakaliit na lang na porsyento ang nakakapasok na iligal na droga po sa kanilang syudad. At ito po, unahin po natin komentuhan yung una pong pahayag ng ating Pangulo. Talagang kung ihimayin po ninyo, meron pong meron pong napakasakit pong kung ako man yung nabigyan po ng pabor. Di ba? Parang napakasakit sa akin lagi pong nababalita. Lagi po kasi binabalita ngayon At pati po ngayon ng mainstream media, binabalita na rin po na talagang yung utang na loob system, di ba? Na lagi mong lagi ipinaalala sa iyo. Kasi nahandun yung dating no. Mismo ngayon nagsalita ang dating Pangulong Duterte. May dating din yung kanyang salita. Di po ba? Na walang utang na loob ang pamilya Marcos sa akin. At wala rin akong utang na loob na ibibigay sa kanila. Di po ba? Kasi sabi niya, trabaho daw niya 'yon. At hindi raw kami magpinsan. Hindi raw sila magpinsan, mga katambay. Doon pa lang no? Para sinabing, yung pinsan mo, tumanaw ka na utang na loob sa pinsan mo. Di ba? Naging speaker Di ba? Pero pagdating doon sa, yung pagiging Pilipino kasi natin, di ba? Nandun kasi pa rin yung respeto, lalo kung nakagawa na kabutihan sa'yo. Di ba? Hindi mo siya makakalimutan. Dahil lalo na kung yung nagawang pabor sa iyo ng tao na ito ay talagang buong angkan mo ang nakinabang. Buong lahi mo. Di po ba? Sino po ba nakinabang ng maipalibing? Di ba? Lagi ko po sinasabi, sino po ang nakinabang ng maipalibing? Ang dating Pangulong Marcos Sr. Di po ba ang buong angkan nila? Nagkaroon po sila ng kapayapaan. Di ba? Katahimikan nung mailibing na po sa libingan ng mga bayani. Di po ba? At naging mapayapa na rin po sila sa issue na napakarami pong laging nagpuprotesta po sa kanila. Di po ba? Magmula po nung mailibing at Pangulo po ang ating dating Pangulong Duterte nung siya'y Pangulo. Di po ba? Nung mailibing, napakadali na pong natanggap at hindi na po talaga pinag-usapan araw-araw, buwan-buwan, taon-taon nung mailibing po ito. Halos sandaling panahon lang. Dahil nga po, napakaganda po ng mga paliwanag ng dating Pangulong Duterte doon sa mga panahon na yon. Dahil ginamitan niya po ng tamang batas o sinasabing sa batas niya ginawa. At naunawaan po ng sambayan ng Pilipino. Di ba ba? Ibalik tanaw po natin, ano ang sabi ng dating Pangulong Duterte diyan para po doon sa sinasabi niya speech nung nakaraang vlog natin. Di ba ba? Huwag na nating daanin sa pagiging hero. Di ba? Ang Ferdinand Marcos Sr. Daanin na lang natin sa pagiging soldier o sundalo nito. Nasa batas po yun Pwede mo ilibing ang isang soldier o sundalo, di ba? Sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Yung pagiging, mayroon nga po siyang pagiging leader. Nahandun yung pagiging leader niya. Na talagang pinanindigan niya. Kahit nung mga panahon na yon, di ba? Nung mga panahon na yon, pwede siyang matanggal o mag-aklas ang mga Pilipino. Lalo sa mga sumusuporta po sa mga liberal o dilaw o pink nung mga panahon na yon. Pero hindi siya natakot. Hindi siya natakot na siya makudita. Dahil sariwa pa yon, di ba? Halos kapapanalo pa lang niya nung mga panahon na yon. Di po ba? Pero sa kabila nandun pa rin pagiging political will at paninindigan ng isang tunay na presidente nagdaan sa ating bansa.
Pero dito sa kabilang panig, di ba? Sa kabilang panig, tumatanaw sila ng utang na loob sa iba, di ba? Tumanaw sila ng utang na loob sa iba eh. Nagbibigay sila ng pabor sa iba. Eh, nakabalik nga ang mga liberal. Nakapasok na po ang mga dilaw, mga pink, pati mga aktivista, di ba? Pati mga kabayang black, nakapasok na po sa administrasyon nila. Nabigyan nila ng pabor. Di ba? Parang nabigyan ng utang na loob ang mga nakatulong sa kanila. Lalo na ng mga naipanalo sila, tumulong sa kanila, lalo sa pinansyal. Di ba? Lahat nga, example nga eh, di ba? In-example natin. Yung example natin, di ba yung mga nakatulong sa kanya pinansyal sa Pangulong Marcos Jr. na nag-donate po sa kanya ng pondo o fund, di ba? Political fund nung halalan, napakalalaking numero, di ba? Nabigyan niya ng pwesto sa gobyerno, tumanaw siya ng utang na loob. Di ba? Bakit dito sa pamilya Duterte? Hindi siya tumanaw ng utang na loob sa kabila ng na mas malaki po ang naibigay sa kanyang pabor ng pamilyang ito. Naipanalo siya bilang Pangulo, nakabalik siya sa pwesto dahil kay Sara Duterte sa Vice President. At naipalibing ng isang dating presidente ang kanilang ama. Pero ang iginanti po nila na utang na loob, mga kababayan ko, katambay ko. Di ba? Demolition job, political harassment sa mag-amang Duterte. Di ba? Na parehas nakatulong ng malaki sa kanya. Samantalang yung mga nakatulong sa kanya, sa Pangulong Marcos Jr., na nag-donate, di ba, ng pondo sa kanyang kampanya, nabigyan niya ng pabor, tulong. Naggumanti siya ng utang na loob, nabigyan ng matataas na pwesto sa gobyerno. Di ba? Parang, parang di ba? Logic lang yan. Yung ibang tao na nakatulong sa'yo, tumanaw ka ng utang na loob. Pero bakit dito sa mga Duterte? Parang iginanti mo'y galit. Hindi utang na loob. Kaya masakit po yun, di ba? At ang mga Pilipino, hindi naman po tanga. Hindi tanga ang mga Pilipino at hindi bobo para hindi maunawaan. Bakit nga naman hindi ka man lang tumanaw, Mr. President, ang pamilya mo sa mga Duterte? Di ba? Napakarami ibinigay sa yung tulong. Nakabalik kayo sa pwesto. Lahat kayo nakinabang, pati pinsan mo, kamag-anak, at mga barkada. Halos lahat. Pati mga oligarko, nakinabang. Mga liberal, yellow, pink, lahat po nakinabang. Doon po sa ginawang pabor ng Vice President Sara Duterte na makabalik po ito sa tungkulin. Makabalik sa power. Di ba? Maging presidente. Kaya doon sa sinasabi po, mabigat pong patama yon. Kung ikaw po ay nag-iisip at meron kang pusong Pilipino, ang iyong pamilya, masakit po yon sa isang tumulong sa'yo na sabihin sa'yo na wala kang dapat ihingi ng utang na loob sa akin. Wala kang pwede. Okay lang na hindi ka magbigay ng utang na loob. At hindi rin ako magbibigay ng utang na loob sa iyo. Dahil wala akong ibibigay ng utang na loob sa iyo. Di ba? At dinugtungan niya dahil ito'y trabaho niya. Di po ba? Ang tanong nga ni Kamanong, kung trabaho po ng presidente yan, bakit hindi po naging tinrabaho at hindi ginampanan ng mga nakaraang presidente naman kay dating Pangulong Duterte? Nandiyan si Pangulong, wag na, exempted na natin si Pangulong Aquino dahil siyempre po, naging matindi po matindi po ang alitan po nila, no? Pero sa kabila ngayon, magkakasama po sila yata ngayon. Kay Ramos, kay Gloria, kay Estrada, di ba? Yung tatlong presidente po. Di ba? Na nagdaan. Kung talagang yun ay trabaho nila na pwede nila ipalibing ang dating Pangulong Marcos Sr., bakit hindi po nagawa ng tatlo? Di ba? Dahil takot sila doon sa magiging problema na darating sa kanila. Di ba? Samantalang ang dating Pangulong Duterte, wala siyang kinatakutan kahit na siya'y matanggal at merong mag-aklas. Di ba? Merong mag-people power sa kanya noong mga panahon na yon. Ganun po katindi
tumulong. Yung pagtulong po kasi nasa puso ni dating Pangulong Duterte. Tinulungan niya ang pamilyang Marcos para matapos na ang history ng bansa about sa talagang yung nananatili na hindi na ililibing ang isang dating Pangulo. Di ba? Tinuldukan niya. Matapos na, isa ng history ito. Pero ngayon, magiging isang history na rin po ng ating bansa na meron pong nagdaan sa atin, na meron pong nagdaan na isang Pangulo na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. History din po yan. Ang pamilya nito, ang pamilya ng Pangulo na nagdaan, na tinulungan maipalibing ang kanyang ama sa napakatagal na panahon, dekada, hindi na ipalibing. Pero merong isang Rodrigo Roa Duterte ang nakapagpalibing nito. Pero isang history ng bansa na hindi man lang tumanaw kahit gamunggo, gamais o gaasin na utang na loob ang pamilyang ito. Di ba? Nakakaano lang po. Bilang Pilipino, di ba? Kasi sa atin nandun po kasi yung likas yung sa atin yung mapagmahal, tumatanaw ng utang na loob, di ba? Marespeto, di ba? Kaya nga po tayo lang yung bansa na talagang kauna-unahang may respeto, lalo sa nakakatanda sa atin at nagbibigay galang, di ba? Kaya nga sa atin uso yung mano, nagbe-bless dahil nandun yung ating pagmamahal. Di ba? Hindi nawawala sa Pilipino yun. Di ba? Tradisyon natin yun. Magalang. May respeto. Di ba? Marunong tumanaw ng utang na loob ang mga Pilipino. Pero po kasi nagkaroon po yata tayo ng presidente na taga-west, taga-north. Mga western na yata ang pag-iisip yata. Di umano. O taga-north. Kaya nakopya na po yata ang pag-uugali, mga tamay, ng mga taga-northern o sa western country, mga tamay. Di ba? Kaya nakakalungkot. Saka yung idinagdag pa po niya, di ba? Yung sinasabi niya na kailanman ay hindi mababago ang kanyang paninindigan lalo sa war on drugs. Katunayan, di ba? Katunayan nga po, yung kanyang war on drugs, at yung mga pagsugpo po sa masasama, sa krimen, sa korupsyon, di ba? Kinatigan po ng Supreme Court yung petition po ng human rights, di ba? Para po dito kay dating Pangulong Duterte. Ibinasura na di ba? Ang human rights, alam naman natin ang mga human rights, di ba? Kalaban po yan ng mga Duterte, di ba? Lalo daw po sa mga pagpatay, mga EJK, di ba? Kasama ang war on drugs. Kinatigan ng Korte Suprema dahil nasa batas lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Lahat ng kanyang ginawa na pagprotekta sa ating bansa, sa ating mga Pilipino, yung pagmamahal niya, naaayon sa batas. Ang hirap lang din po kasi sa human rights, mas kinakampihan po nila ang masasama yata. At yung wala pong human rights, ang mga biktima nito. Di ba? Yun ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di ba? Nasaan ang human rights ng mga pulis niya na napatay at in-example pa niya na nahandun lang nakalibing malapit doon sa libingan ng kanyang mga pamilya at kanyang mga magulang. Di ba? Nasaan din ang human rights ng mga normal na tao na biniktima ng mga ito? Kasama mga NPA. Nasaan ang human rights ng mga NPA na biniktima nito, mga normal? Hindi po nagsasalita dyan ng makabayang black. Sila Nery Colmenares, ang grupo nito. Yung mga aktivista, hindi man lang nila ipinagtatanggol ang human rights na nabiktima sa mahabang panahon ng NPA. Di ba? At nasaan din ang human rights na pinatay ng mga randing and tandem, mga addictos, mga nagdodroga, di ba? Mga kidnapper, di ba? Mga holduping, akyat bahay, pagka naipit, papatayin ka. Di ba? Nasaan ang human rights yan? Hindi po yumayaw-yaw dyan ang human rights. Yumayaw-yaw lang po ang human rights dito po sa pagka namamatay po ang mamasasama na ang biktima ay mabubuti. Di ba? Kaya nga po ano sabi ng dating Pangulong Duterte? Nakikiusap na naman siya. Kung siya'y papalarin
at maging mayor ng Davao. Ano pakiusap niya? Pinaalis niya na ng Davao. Pinaalis na ang masasama, lalo ang involved o talagang tumatangkilik po sa illegal na droga. 'Di ba? Pagbabanta niya na yan, hindi pa siya nananalo, nagbabanta siyang muli. Lumayas kayo sa Davao. 'Di ba? Pinalalayas niya. Dahil nga ayaw niya danasin ng kanyang kababayan dahil nga napakatindi po ng kanyang binitawan. Dito ako pinanganak. Dito ako lumaki. O kahit sabihin natin hindi siya pinanganak doon. O doon siya lumaki. Kaya nga sabi niya, doon na rin siya mamamatay. Kaya gusto ng ating dating Pangulo, mamamatay siya ng mapayapa at mailigtas ang mga kababayan niya, lalo sa masamang bisyo, sa droga. Gusto niyang mamatay na safe, di ba, ang kanyang mga kababayan. Pero ang ating administrasyon, lalo ang Pangulong Marcos Jr., hindi po natin nadinigan ng ganyang may kamay na leader na kaya mong takutin ang mga kriminal, mga drug lord, mga tumatangkilik dito, mga gumagamit, di ba? Nagtutulak, pati po ang mga sangkot ng mga narco politics dito. Magkakaroon po ng takot pagka ganito ang leader. Di ba? Mahihirapan silang maglantad. Ngayon, lantara na. Dahil nakikita yata ngayon, sa panahon po ngayon, na wala pong kamay na bakal at walang matinding salita na pwede mong takutin ang mga kriminal. Ngayon po, hindi kayang takutin ang mga kriminal po ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Kasi may mga pahayag din po Pati po ang ating PNP chief ay may pahayag din po nung mga nakaraang pahayag na parang okay lang at hindi masama sa kanya. May nabanggit po rito ang PNP chief nung mga nakarang pahayag na parang ang pahayag po yata niya ang katwiran po ng PNP chief Marbil natin, ang mga gumagamit daw po ng droga ay nagagamit lang daw po ito, di umano, lalo daw po sa mga nagtatrabaho dahil dagdag oras daw po o sinasabing pampagising yata, mga katambay. Dahil alam naman natin pagka gumagamit ka ng droga, nakikita natin sa ating mga barangay, hindi natutulog. Kaya sobra-sobra po sila sa oras. Yung gabi, nagiging umaga pa rin sa kanila. Di ba? Kung yung mapahayag ng isang general ng PNP ay ganun ang kanyang pananaw, di po ba, di umano, na ang gumagamit ng droga ay nagagamit lang dahil nga nakakatulong pa ito, lalo sa sinasabing trabaho. Di ibig sabihin po pala, pwedeng gamitin ng kapulisan ito at kasundaluhan. Dahil nagtatrabaho rin sila, may mga nagtatrabaho rin sa gabi para hindi sila humina at antukin. Ganun po ba? Nakakaano lang po. Ibang-iba kay dating Pangulong Duterte pagdating sa drugs. Sa pagdating sa drugs, walang exempted. Hindi mo po pwede ikatwiran kay dating Pangulong Duterte na gagamitin ko ito para makatulong sa akin. Di ba? Dahil magkakaroon ako ng extra power at magagamit ko ito sa aking pang-araw-araw na buhay. Ganun po ba ang droga? Extra power? Di mo ba? Hindi po ganyan. Illegal yan. Nakakasira ng ulo yan. Nakakabuang yan. Pero sa bagong Pilipinas, parang may protection pa ang pwede kang mabuang at makagawa ka ng krimen dahil nawawala ka na sa katinuan pag ikaw ay addictus na. Di ba? At ang kumakalat sa atin droga. Di ba? Ang droga natin nakakasira ng ulo. Lalo ang sinasabing yung drugs na ginagawa po kung saan bang ginagawa yan. Hindi naman po yung sinasabi ng mga sinasabing gumagamit. Meron daw po kasing mga droga na hindi masyadong nakakasira ng ulo. Sinasabi nila na ang ano lang daw, nakaanguwi. Gaganon-ganon ka. Pero droga pa rin yan. Masisira pa rin ang iyong ulo dyan kahit ano sabihin nila. Kahit sabihin nila merong organic na drugs, hindi totoo yan. Drugs pa rin yan. Meron pa rin side effect sa utak yan. Di po ba, mga katambay?
Kaya dito po sa napakaganda pong pahayag ng dating Pangulong Duterte at yung sinasabi niyang utang na loob, na walang dapat tanawing utang na loob sa kanya ang mga pamilya Marcos dahil trabaho niya yun. May pitik po yun. May job po yun. Ginab ka nun. Di ba? Matindi po yun. Yung mga salita na ganun. Yung ginawan mo ng pabor, utang, tapos sasabihan mo, wala yun. Wala yun. Okay lang. Huwag kang tumanaw na utang na loob. Okay lang yun. At hindi rin ako tatanaw na utang na loob sa'yo. Di ba? Yung mga ganon, may ano yun eh, may saltik yun, may tama yun. Patama do sa tao na walang utang na loob yun. Dahil binanggit pa niya, pati siya hindi tatanaw na utang na loob. Paano siya tatanaw na utang na loob? Hindi naman nga siya binigyan ng hindi siya nabigyan ng magandang pabor ng Pangulong Marcos Jr. Sila ang pamilya nila ang nabigyan ng napakalaking pabor. Buong angka nila nabigyan ng pabor ng utang na loob ng pamilya Duterte, di ba? Kaibigan, kasama na mga nakatulong na mga nagdonasyon, mga oligarko, di ba? Lahat po nakinabang sa ginawang tulong ng mga Duterte, lalo ng Vice President. Di ba? Nakabalik po ang mga oligarkiya, di ba? Lahat po nakabalik nung manalo po ang Pangulong Marcos Jr. Lahat, pati makakaliwang grupo po yata, nabigyan po sila halos lahat ng pabor. Kaya napakatindi po nung pahayag ni dating Pangulong Duterte. Sa akin man mangyari yon, masakit po yon. Na sabihin sa akin ng nagbigay ng pabor sa akin na pati sila hindi nila maipalibing ang kanilang magulang na sa kabila ng napakayayaman nila. At doon ka magtataka, mga katambay. Doon ka magkakataka kung bibigyan mo ng logic sa panahon natin ngayon. Magkakampi pala sila. Di ba? Magkakaisang grupo pala sila sa panahon natin ngayon. Di po ba? Magkakakampi ang liberal. Magkakampi na po ang yellow, pink dahil magkakasundo na po ang mga pink, yellow, liberal po ngayon. Pati po ang sumusunog po sa mga larawan nila, mga aktivista, mga makabayang black, mga MPA yata. Di po ba? Makakampi po ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Magkakakilala pala sila. Pati yung mga nagwewelga po at nagpapahukay po sa kanyang magulang nung ito po ilibing. Di ba? Magkakaibigan na po sila ngayon. Sila Senadora Risa Hontiveros. Di ba? Di umano. Nagpapahukay po yan. Sila Kiko Pangilinan. Di umano. Si Laila de Lima. Di umano. Sila Jokno. Di ba? Columinares. Di ba? Pati po ang media. Katulong po na talaga nagpo-protesta po yata noong mga panahon na yan na gusto ipahukay. Pero po, magkakasama po pala sila. Magkakadikit po pala. At magkakaibigan po pala ngayon. Ang tanong po ni Kamanong, bakit po nung mga panahon na hindi kayo presidente, kakilala nyo po pala lahat yan? At yan po pala yung mga kaibigan nyo po pala. Bakit hindi po nyo na ipalibing at hindi na kayo tatanaw ng utang na loob sa mga Duterte? Di po ba? Logic. Nagtatanong lang po si Kamanong. Ngayon po kasama nyo silang lahat. Tanging Duterte lang po ang hindi nyo kasama ang iniwanan nyo sa ere. At ngayon po may demolition job sila at political harassment. Lalo po sa institusyon ng Kamara. Halos lahat po ikakampi nyo na. Kaya nga po nagtatanong si Kamanong at mga Pilipino. Kung ganun po pala na halos lahat kaibigan nyo, kadikit nyo, bakit hindi nyo naipalibing ng napakahabang panahon ang inyong magulang? Di ba? Dahil sila rin mismo yung mga pumipigil noon nung hindi ka presidente. Di po ba? Sila rin yun yung grupo na yun Yung kasama mo ngayon. Logic, di ba? Samantalang yung nasa Mindanao pa nakatulong sa pamilya mo. Ngayon, nakapagsalita na ngayon, tinuldukan na ng dating Pangulong Duterte. Hindi okay. Wala kayong utang na loob sa akin at wala rin ako utang na loob sa inyo. Di ba? Dahil sabi ng dating Pangulong Duterte? Ginawa ko lang ang trabaho ko. Di ba? Kaya ngayon, ang ginawa naman pong ganti ng administrasyon ng bagong Pilipinas di umano sa dating Pangulong Duterte
at sa isa pang nakatulong na si Vice President. Ano po ang ginawang pagtanaw naman ng utang na loob? Demolition job. Ipakuha sa ICC para mawala na sa Pilipinas ang nagpalibing sa kanyang ama. At ang isa naman, ang nakatulong, pinipilit naman gawa ng paraan ng institusyon ng Kamara para ma-impeach ang Vice President. Napakaganda po nilang tumanaw na utang na loob, mga tambay. Yan ang klase ng Pilipino na talagang hindi mo makakalimutan habang buhay. Di ba? History. Muli po mga katambay, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong likod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po. At nananatili po kayo na sinasamahan po ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.